Wala ka bang masabi? Tinatanong kita kung anong tawag mo sa akin. Huwag mo nang abalahin ang sarili mo. Ayokong madumihan ang kotse ni President Pai. Ako na ang uuwi. 5 taon kang nakakulong. At lalo pang lumala ang ugali mo. Galit ka sa akin, di ba? Makinig ka sa akin. Si Meng Yiyi ay nasa ospital. Nasa koma sa loob ng 5 taon. Ako ang nakiusap sa pamilya Meng para sa iyo. Kung hindi, 5 taon lang sa bilangguan. Pinatay ka na sana ng mga Meng. Ilang beses ko bang sasabihin sa iyo, hindi ako ang nakabangga ng sasakyan. Tama na ang kalokohan na ito. Sumakay ka na sa kotse. Ngayon. Mengyao, maayos naman ang lahat sa ngayon. 5 oras na lang. At malalaman na natin ang katotohanan. Ang galing mong magpanggap. Sana hindi mo na uulitin yung ginawa mo nung nakaraan at magkunwaring may sakit para lang makuha ang simpatiya namin. Yawi, dala mo ba yung camera? Mag-aaral na ng high school si Zixi ngayon. Okasyon ito ng pamilya. Dapat marami tayong kunang litrato. Nasa akin na. Huwag kang mag-alala. Ano pang hinihintay natin? Tara na. Tara na. Kuya, Mengyao, anong nangyayari? ang sakit na ng tiyan ko. Pwede mo ba akong dalhin sa ospital? Nanay, tatay, kayo na ang maghatid kay Iksiksi sa seremonya ng pagpapatala. Ako na ang maghahatid kay Mengyao sa ospital. Kuya, yung seremonya para sa pagpasok sa high school, minsan lang yan mangyari sa buhay. Gusto kong nandyan ang buong pamilya natin para masaksihan tong sandaling ito. Ate, alam kong galit ka sa akin dahil nandito ako sa pamilyang ito. Pero ngayong araw na ito, napaka-importante talaga nito para sa akin. Pwede bang tumigil ka na sa pagpapanggap? Nagpapanggap? Hindi ako nagpapanggap. Masama talaga ang pakiramdam ko. Tatay, nanay, kuya. Huwag na kayong mag-alala sa akin. Hindi naman talaga ako dapat nandito. Si ate ang tunay ninyong anak. Ako'y isang ampon lang na nagnakaw ng mahigit 1 dekadang pagmamahal mula sa kanya. Dapat kayo ang maghatid kay ate sa ospital. Ako na lang ang pupunta sa seremonya, mag-isa. Hindi ko hahayaang sinuman ang sirain ang seremonya ng pagpapatala ni Sixi. Kuya, tulungan mo ako. Ang sakit na talaga. Hindi talaga ako nagpapanggap. Tulungan niyo ako, please. Buti na lang, nang kailangan ko ng tulong, nandyan si Kuya Sichuan para sa akin. Mukhang ang pamilyang ito ayaw talaga sa akin na nandito. Pinatay pa nila yung fingerprint ko. Mengyao, ngayon, lalaya ka na. Ang pamilya ay naghandaan ng salu-salo para sa'yo. Salo-salo. So, naalala mo pa pala na may anak kang babae ako? 5 taon akong nakakulong. May dumalaw ba kahit isa sa inyo kahit minsan? Nang una, umasa pa ako. Akala ko baka dumalaw kayo. Pero nang maglaon, na-realize ko, nagukulong lang ako sa sarili kong mundo. Mengyao, Ang mas nakakatawa pa, naive ako noon para sulatan kayo. Marami akong sinulat na liham sa inyo. Sumagot ba kayo kahit sa isa? Ang tanging sumagot ay si Tio Zhang, ang mayordomo. Sabi niya, wala kayo, nasa bakasyon kasama si Yaxi. kasi, Ang pagkalingang nabuo sa pagpapalaki ay mas matibay pa sa dugo. Sa paningin mo, lahat ng bagay tungkol kay Yaxi ay mas mahalaga kaysa sa akin. Huwag ka nang magpaliwanag. Pagod na ako. anong nangyari sa binti mo? Wala yan.
Naipit lang. Mabuti naman. Sana hindi ka na naman magkukunwaring may sakit tulad nung nakaraan, para lang maawa sila sa'yo. Huwag mo nang isipin ng masyado. May boyfriend na si Yaxi. Kailangan naming burahin iyon dahil puno na ang storage ng fingerprint. Bukas, Tito Jang, ibabalik namin ang fingerprint mo. Sandali. Kay Yaxi iyan. Ayaw niyang hinahawakan ng iba ang gamit niya. Biglaan kasi ang pag-uwi mo, kaya hindi kami nakapaghanda. Suotin mo muna itong tsinelas para sa bisita. At saka, alisan mo na yung suot mong malas. Umakyat ka na, maligo ka, at magpalit ka ng damit. Hintayin kita sa banquet hall. Mangyao, magpakailanman, ito ang magiging tahanan mo. At ako ang magiging kuya mo. Magpakailanman, ito ang magiging tahanan mo. At ako ang magiging kuya mo. Tahanan? Sa bahay na ito? Wala nga akong sariling kwarto. Lumaki ako sa orphanage na laging nangangarap na magkaroon ng magulang at pamilya. Pero nang sa wakas ay nakauwi na ako sa tahanang pinangarap ko, na-realize kong hindi pala ito ligtas na daungan. Ang kilalang pamilya bay hindi man lang ako nabusog ng isang beses. Sa taglamig, wala man lang akong maiinit na damit. Tagay, Anak ako sa dugot laman nila, pero hindi ako makapantay kay Bayaksi na mahigit isang dekada ng kasama nila. Kuya, maniwala ka sa akin. Mula noon, tumigil na ako sa pag-asa sa pamilya. Ang bahay na ito ang pinagmumulan ng lahat ng sakit ko. Hello? Kuya Sichuan? Mengyao, may magandang balita. Naayos na ang video. Pupunta na ako sa banquet hall. Mga 2 oras pa ang biyahe. Sige, ingat ka sa biyahe. Suot ko ito nang dumating ako sa Pamilya Bay. Ngayon, alis ako na suot ko pa rin ito. Bakit mo pinatawag si Meng Yao? Ngayon ang handaan para sa pagdiriwang sa kolehiyo ni Yaxi. Kakatanggap ko lang ng balita. Ang CEO ng Donglai Group, si Jishu, dadalaw siya sa handaan. Ang grupo natin ay mayroon ng problema sa cash flow nitong mga nakaraang araw. Kung makakakuha tayo ng tulong mula sa Donglai Group, tiyak na malalampasan natin ang krisis na ito. Pinatawag mo siya para malaman ni Jishu na ang pamilya nating Bai ay may isang dating bilanggo sa hit and run na kaso. tatay, pakiusap, huwag mong pag-usapan ng ganoon si Mingyao. Anak mo pa rin siya. Wala akong anak na katulad niya. Sige na, sige na. Sa napakagandang araw na ito, huwag na tayong magalit. Basta magpakabait lang siya at manatili sa bulwagan ng handaan. Nang hindi nagdudulot ng problema sa pamilyang Bai. Maaari pa rin natin siyang tanggapin. Sino yan? Bakit siya nakasuot ng ganoon? Parang siya yung panganay na anak ng pamilyang Bai. Noon, nagkasala siya ng hit and run, at nakulong siya. Walang kwenta. Inimbita ka namin sa handaan na ito. Malaking pabor na yon sa'yo. Tapos dumating ka na ganyan ang suot. Sinasadya mo bang ikahiya ang pamilya Bai? Mengyao, paano ka nakapunta na ganyan ng suot? Umuwi ka at magpalit ka agad. Di na kailangang umuwi. Ito lang ang damit na meron ako. Di ka ba makabili ng bago? Wala akong pera. Sa 3 taon mong kasama ang pamilya Bai, sinabihan ko ang accounting
na magdeposito ng 500,000 sa card mo kada buwan. 18 million lahat-lahat yon. Saan napunta ang lahat ng perang yon? Paano ako nagkaroon ng anak na tulad mo? Nagbibiro ka ba? Mula nang ako'y pumasok sa bahay ng mga bay, wala akong natanggap kahit isang kusing mula sa pamilya bay. Nagsisinungaling ka. Kung di ka naniniwala, tawagan mo at tanungin ang accounting. See? Kalihim-san. Sinabi ko sa'yo na magdeposito ng 500,000 sa account ni Meng Yao Bai bawat buwan. Ginawa mo ba? G-Bay, anong pera? Yung allowance sa pamumuhay ni Miss Meng Yao? Di ba yun kinansela ng chairman? Ano? Anong sinabi mo? Sabi ng chairman, kakagaling lang ng binibini sa ampunan. Kumakain at nakatira siya sa pamilya Bai. Wala naman siyang masyadong gastos. Kaya, sinabihan niya akong ikansela ang wire transfer. At sabi ng madam, nasa prestihiyosong paaralan, ang pangalawang binibini, mas marami siyang gastos. Sinabihan niya akong kunin ang pera at i-wire transfer sa pangalawang binibini. Naiintindihan ko. Dad, ikaw ang nagkansela ng wire transfer ni Meng Yao? Tapos, binigyan mo ba siya ng monthly allowance? Hindi, ako. Akala ko ibibigay ng nanay mo sa kanya. Ako. Hindi ko alam ang sitwasyon, Meng Yao. Kung wala kang pera, bakit hindi mo sinabi sa pamilya? Tama, bakit hindi ka nagsalita? Paano mo na itatanong yan sa akin? Paano mo na itatanong? Kapag humihingi ako ng pera sa inyo, ano ang tawag ninyo sa akin? Sip-sip ng pera ang tawag ninyo sa akin. Napakatalino ng anak ko. Sa monthly exam na ito, nasa top 10 siya. Ang card na ito ay may 50,000 dolyar. Ito ang premyo mo. Mom, alam ko na, ikaw ang pinakamamahal ko. Dad, Mom, pwede bang bigyan ninyo ako ng $100? Gusto kong bumili ng study materials. Pera, pera, pera. Yan lang ang iniisip mo. Laging humihingi ng napakaraming pera palagi. Wala ka kundi isang sipsip ng pera sa aming pamilya. Sigurado ako, hindi mo naman yan gusto para sa study materials. Anong study materials? Malamang nagpapasikat ka lang at nakikipag-hangout sa mga taong yan. Nakita ni Zixi ang lahat, huwag kang magkunwari. Hindi po, Mom. Talagang kailangan ko po ng study materials. Meng Yao, sa monthly exam na ito, nasa top 10 si Ixixi sa kanyang grade. Ano ang ranking mo? First place. Dead last, at may lakas ka pa ng loob na sabihin yan. Itinuturing ninyong kayamanan ang inyong ampon na anak, pero ang sarili ninyong tunay na anak hindi makakuha ng $100 at tawag ninyo pa rin sa akin ay sipsip. Yan ay dahil si Ixi ay mas mabuti kaysa sayo. Maayos siyang bata, maiintindihin siya, at nasa top 10 siya sa kanyang grade. At ikaw? Sabi ko na, nakuha ko ang first place Anong sinabi mo? sa Shenke High School. Palagi akong valedictorian. Ano? Hindi ba't pareho ka ni Zixi na nag-aaral doon sa Fenghua Noble School? Mrs. Pai, hindi mo nga alam kung saang eskwelahan ako nag-aaral, di ba? Sa Shenke High School ako palagi nag-aaral. Hindi lang talaga kayo nagbibigay pansin sa akin. Alam ni Mr. Zhang ito. Pwede niyo siyang tanungin. Mayordomo. Madam, ang binibini nga po ay palaging nag-aaral sa Shenke High School. Ang binibini sa Shenke High School ay palaging may magagandang marka. Grabe, ang galing. Yan ang Shenki High School. Oo, para makapasok sa high school na ito, kailangan talaga magaling ka. Walang hanggan ang kinabukasan. Sir, ang binibini sa Shenke High School ay palaging una. At sa 3 taon niya sa high school, napakaraming award ang napanalunan niya. Tinanggap na siya ng isang sikat na universidad sa ibang bansa, ang Stanford University, sa espesyal na admission. Sayang nga lang, naglalaro ang tadhana. Kung hindi lang nakulong ang binibini, nakapagtapos na sana siya ngayon. Paano ito nangyari? Kumusta, Mr. Shu? Meng Yao, hintayin mo ako. Nasa USB drive lahat ng ebidensya. Malapit nang malaman ang buong katotohanan. Pumunta ka sa banquet hall. Sayang naman. Minsan talaga, ang kapalaran ay napakalupit. Kung hindi lang sana, dahil napunta sa bilangguan ang binibini. Nakapagtapos na sana siya ngayon. Ano naman? Ikaw ang may kasalanan kung bakit ka napunta sa kulungan. Kung hindi ka sana naging masyadong masama ang ugali, nagsiselos dahil mas magaling si Sixi sa'yo, paano naman namin hindi ka aalagaan? Lagi ka namang wala sa bahay, kasama mo pa ang mga taong hindi kilala. Paano kami magbibigay ng pera sa'yo? Nadala ka ng mga masasamang impluensya. Kaya ka nakabangga tumakas at napunta sa bilangguan. Ang magandang kinabukasan ay sinira mo ng sarili mong kamay. Tama si Dad, hindi ka talaga umuuwi, ni hindi man lang namin nakikita ang anino mo. Paano kami makikipag-usap sa'yo? Ang pagbanggit mo nito ngayon ay
Paraan mo lang para pakiramdamin kaming may kasalanan. Hayaan mong sabihin ko sa'yo. Hindi yan gagana. Lagi akong wala? Lagi akong wala para kumita para sa sarili kong matrikula at gastusin. Gumigising ako ng alas 5 umaga-umaga para maghatid ng sariwang gatas sa mga bahay. Sa tanghali, tumutulong ako sa mga taga-kantina para naman bigyan nila ako ng libreng pagkain. Pagkatapos ng klase sa gabi, Naghahatid ako ng takeout. maging maaraw o maulan, tiisin ko lahat. Nabigo ako sa inyo. Hindi ako kasama ng mga taong hindi kilala. At hindi ako nag-aaksaya ng oras. Ako ay nagpupumilit lang para mabuhay. Grabe naman yan. Ang lambot nila sa ampo nilang anak ngayon. Pero ang tindi nila sa sarili nilang laman at dugo. Noong nawawala, ang binibini, ang pamilya bay, ay nababahala ng husto. Bakit ngayon? Ganito na lang trito nila sa kanya? Meng Yao, pasensya na. Hindi ka inalagaan ng maayos ni nanay. Buti na lang, nakalaya ka na ngayon. Mula ngayon, babawiin ko yan sa'yo, anak. Alam ko na nangyari ang hit and run dahil natakot ka. Nandito na si nanay para sa'yo mula ngayon. Ilang beses ko pa bang sasabihin? Hindi ako nakabanggat tumakas. Hindi ko binangga ang taong yon. Hindi na yon mahalaga. Kahit anong sabihin ko, hindi kayo maniniwala sa akin. Sa loob ng 40 minuto, malalaman ninyong lahat ang katotohanan. 40 minuto na lang bago mabunyag ang katotohanan. Ate Mangyaw, maligayang bati sa paglaya mo. Bay Meng Yao, lahat ng mga kapatid mong babae, binayaran kami ni Bay Yaxi para gawin ito. Gaano pa katagal papunta sa banquet hall? Mga 30 minuto. Bilisan mo. Miss, ayos ka lang? Okay ka lang? Bye, Mangyaw. Meng Zirui, ang dati kong hinahangaan. Pero ang minahal niya. Ay si Bay Yaxi. Di nagtagal, nagkasakit siya ng malubha. Nang malaman ko na match ang bato ko sa kanya, ibinigay ko ang bato ko. Pero binaligtad niya ang katotohanan. Inagrabyado ako at ipinakulong. Siya iyon. Sabi niya, ako raw ang bumangga sa kapatid niya at tumakas. Hindi ko siya sinaktan. Talagang hindi. Meng Zirui, dilat ang mata mo at tingnan mo. Siya ang nagtulak sa akin. Nakalimutan kong malabo ang mata mo. Kung hindi mo sana napagkamalan kung sino ang tunay na hit and run driver. Malabo na ang mata mo. Kung hindi ka malilito kung sino ang tunay na hit and run. Yiyi. Ayos ka lang ba? Tatawag ako ng ambulansya ngayon din. Magiging maayos ka lang? Zirui, wag. Wag mong sasabihin na ako ang may gawa. Makukulong ako. Hindi ako pwedeng makulong. Ikaw. Ate, alam kong galit ka sa akin. Pero ngayon ang celebration banquet ko. Pwede bang tumigil ka na sa paggulo? Celebration banquet? Tama. Natanggap ako.
Sa master's program sa prestihiyosong universidad sa abroad. Espesyal na inayos ni mama at papa ang party na ito para sa akin ngayon. Alam mo naman siguro yon, ate. Mr. Bai, hindi ba't sinabi mo na welcome home party ko ngayon? Meng Yao, malaking pagkakamali lang yan. Makinig ka muna sa kuya mo. Huwag mong palakihin ang issue. Ngayong nakabalik ka na, pamilya pa rin tayo. Hindi na kailangan yan. Pumunta ako rito ngayon para sabihin ang dalawang bagay. Una, sabihin sa lahat ang totoo tungkol sa aksidente noon. Ang pangalawa, Meng Yao, nandyan na ako sa banquet hall sa loob ng 10 minuto. Ang sakit. Anong nangyari, Yaxi? Saan masakit? Wala yan. Walang kinalaman si ate sa sugat na ito. Bay Meng Yao, sobra ka na. Kapatid mo si Yaxi, paano mo nagawang saktan siya? Humingi ka ng tawad sa kapatid mo ngayon din. oo, ang lala naman ng sugat. Kung hindi ka maglalagay ng gamot agad, baka gumaling pa talaga yan. Ikaw, walang utang na loob. Papa, huwag mong sisihin si ate. Ninakaw ko ang pagmamahal na para kay ate sa loob ng mahigit 1 dekada. Natural lang nagalit siya sa akin. Bayaksi, tumigil ka sa pagpapanggap. Naiinis na ako sa'yo at sa pagpapanggap mong biktima. Ang kapal ng mukha mo. Paano ka nagkaroon ng napakaraming sugat? Mang Yao, anong nangyari? Binugbog ako sa bilangguan. Ang sakit siguro nito, Meng Yao. Ginang Bay, huwag kang magkunwari na nagmamalasakit ka. Nakalimutan mo na ba? Ang sinabi mo sa akin ng araw na ako'y ikulong, gusto mo bang ipaalala ko sa iyo? Inay, nakikiusap ako. Tulungan mo ako. Hindi ko sinaktan ng taong iyon. Si Bai Yaxi ang may gawa. Kailangan mong paniwalaan ako. Meng Yao, ayoko ring mapunta ka sa bilangguan. Pero, hindi mo pwedeng isisi ito kay Zixi. Si Zixi ang mahal kong anak. Kung may mangyari man sa kanya, ayaw ko na ring mabuhay. At saka, si Zixi ay lumaki, sa tabi ko. Mas kilala ko ang ugali niya kaysa kanino man. Pero, Inay, anak mo rin ako. Hindi ba ako mahalaga? Meng Yao, nang araw na ikaw ay nawala, nabaliw ako sa pag-aalala. Buti na lang, dumating si Zixi sa buhay ko, nananatili siya sa tabi ko, at tinulungan akong malampasan ang mga mahihirap na panahong iyon. Alam ko na lumaki ka sa ampunan, kailangang matatag ka. Naniniwala ako na sa pagkakataong ito, kaya mo itong harapin ng mag-isa. Inay, Ako, Teka, muntik mo na akong maloko. Hindi ba't nag-aral ka ng taekwondo? Paano ka maaaring mabugbog? nakakatawa. Sa lahat ng taon kong nasa pamilya, Bay, hindi ako nabusog. Wala akong mainit na damit. Kailangan kong gumising araw-araw para maghatid ng gatas at maghatid ng takeout sa gabi. Wala akong oras para kumain ng maayos. Naging malnourished ako. Nagkaroon ako ng malubhang anemia. Ang katawan ko ay bumigay na matagal na. paano ito nangyari? Sa bilangguan, tiisin ko ang walang katapusang kahihiyan at pagdurusa. Nakakulong kasama ng mga mababangis na kriminal. Sinampal nila ako, hiniya ako, binugbog ako, binali nila ang binti ko. Pero hindi ako sumuko. Dahil alam ko, sa pamamagitan lang ng pag-survive at paglabas, ako ay makakapaglantad ng katotohanan ng nangyari noon. Sino ang nagutos sa kanila na gawin ito? Dapat kang magpasalamat na ako ang napunta sa bilangguan at hindi ang iyong minamahal na ampon na anak, Bai Yaxi. Kung hindi, siya sana ang dumaranas ng lahat ng ito. Nagsisinungaling ka. Ikaw ay napunta sa bilangguan dahil sinaktan mo ang kapatid ko at tumakas. Tumakas ka sa pinangyarihan. Lahat ng ito ay kasalanan mo. Ang taong sinaktan mo ay sarili mong kapatid. At dahil sa iyong tinatawag na pag-ibig, pinabayaan mong ang taong nanakit sa sarili mong kapatid ay makalaya. Kasalanan mo rin ito. Bakit mo patuloy na sinusubukang iparatang sa akin? Malalantad din ang mga kasinungalingan? Sampung minuto na lang. Malapit na. Malalaman ninyong lahat ang katotohanan.
Magandang balita, Mr. Shu. Ang mga taong nambuli kay MS, bay sa bilangguan, sa ilalim ng pressure mula sa Dongley Group, ay inilantad ang tunay na mastermind. Dinala na sila para sa pagtatanong. Mga tanga ang pamilya Bai. Hindi sila maniniwala maliban kung nasa harapan na nila ang ebidensya. Meng Yao, sa pagkakataong ito, lilinisin ko ang iyong pangalan. May isa pang traffic light sa unahan, mga 5 minuto pa, at nasa banquet hall na tayo. Mabuti. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Bai, anong ibig sabihin yan? Baka iba ang tunay na may sala. Ang panganay na anak na babae ng pamilya Bai ay talagang inapi. Ang drama sa pamilya Bai ay lalong sumasabik. Ate, alam kong galit ka sa akin, pero hindi mo ako dapat pagbintangan dahil doon. Mahal talaga ako ni nanay at tatay, pero itinuturing din kita bilang kapatid ko. Pwede kang magalit sa akin. Pero pakiusap, huwag kang magalit kina nanay at tatay. Magiging pamilya pa rin tayo. Ate? Magiging mabuting maliit na kapatid pa rin kita. Ate, ang damit na ito ay sariling tahi ni nanay. Alam kong ayaw mo sa akin, pero hindi mo pwedeng sayangin ang pinaghirapan ni nanay. Bai Meng Yao, napakawalang puso mo talaga. Ganito ka na lang nagmamakaawa ang kapatid mo. Pero agresibo ka pa rin. Ikaw talaga ang malas ng pamilya Bai. Meng Yao. Alam ni nanay na naapi ka. Pero pareho kayong laman ng aking dibdib. Ikaw at si Yaxi ay parehong anak na babae ng pamilya natin. Sana ay kaya ninyong makisama ng mapayapa. Huwag mo nang pag-initan si Yaxi. Ang mga mata ay nasa mukha mo para alamin ang katotohanan, hindi para baluktutin ito. Tingnan mong mabuti. Ito ang minamahal mong anak na si Bayaksi. Siya ang tumusok sa sugat kong binti ng karayom. Ate, hindi ko talaga ginawa yon. Bakit lagi mo akong pinagbibintangan? Sinasabi mong pinagbibintangan kita. Tingnan mo ng mabuti kung pinagbibintangan kita o hindi. Jisoo. Nasa 3 palapag ang banquet hall ng pamilya Bai. Yaxi, bakit ka nagtago ng karayom sa bag mo? Yung sugat sa binti ni Meng Yao, ikaw ba talaga? Kuya, hindi ako yon. Maniwala ka sa akin. Baka kapatid ko, si ate ko ang naglagay ng karayom sa bag ko. Maraming tao sa banquet hall. Paano ko magagawa sa harap ng lahat na maglagay ng karayom sa bag mo? Hindi ba yon katawa-tawa? Eddie bago pa ang banquet nilagay yon sa bag ko. Kuya, etong bag, ngayon mo lang ibinigay sa akin. Pwede rin yon. Kanina sa kotse, tinitigan ni Meng Yao ang mga gift box. At ang bag na ibibigay ko kay Ixi ay kasama doon. Kaya ikaw pala ang gumawa ng lahat ng ito. Anong pinagtatawa mo? Ang tatanga-tanga ninyong lahat. Kanina, akala ko maniniwala kayo sa akin. Pero ngayon, naiiyak na lang ako sa sarili ko. Una kong plano, hintayin ang katotohanan bago sabihin ang pangalawang bagay. Pero ngayon, parang, Meng Yao, hintayin mo ako. wag na. Anong katotohanan? Anong bagay? Huwag mo siyang pansinin. Hindi mo alam kung anong kalokohan ang sinasabi niya. Tio Zhang, bago ako makulong, pinapaghanda kita ng isang bagay. Naihanda mo ba? Ngayon, nang mabalitaan kong lalabas ka na, dalang-dala ko ito. Kailangan mo ba ngayon? Ano? Bai Meng Yao, gusto mong iwan ang pamilya, Bai? Mula nang ipakulong ninyo ako, hindi na kayo pamilya ko. Pirma mo ito. At mula ngayon, wala na akong kinalaman sa pamilya Bai. Bai Meng Yao, nakulong ka dahil sa hit and run. Anong kinalaman namin doon? Meng Yao. Sa mga nakaraang taon, ako ay hindi nakinig sa nararamdaman mo. Mula ngayon, basta't huwag mo nang targetin si Zixi. Magiging mabuting anak ka pa rin ni Mama. Ilang beses ko bang sasabihin? Hindi ko siya iniimbento. Siya ang gumawa ng hit and run. Malalaman ang katotohanan sa loob ng 3 minuto. Ate, bakit mo ako ginaganito? Dinudumihan mo ang pangalan ko. Bai Meng Yao, huwag kang magpakabanal at mangagat ng kung sino, ha?
Ate, sira ang surveillance camera sa kalsada. Si Zirui lang ang nakakita. Kahit si Zirui, ikaw ang kinilala. Bakit mo pa ako pinag-iinitan? Akala mo ba, dahil sira ang surveillance ay wala ng ebidensya? Naayos na ang surveillance. Malapit nang malaman ang katotohanan. Bayaksi? Sa loob ng 5 taon kong pagkakabilanggo, ikaw ang laging nasa isip ko sa bawat sandali. Nasa bilangguan ako at dumanas ng lahat ng hirap. Sa wakas, Ang tunay na salarin ang daranas nito. 1 minuto na lang ang natitira. Malapit nang mabunyag ang katotohanan. Posible bang nakahanap nga sila ng ebidensya? Imposible. Ang surveillance footage ay sinira ng isang ekspertong inupahan ko. Hindi na ito maaayos. Nambobola lang yan sa akin. Tatay, nanay, patawarin ninyo ang inyong anak na walang utang na loob dahil nababagabag ang ate ko sa pag-iral ko dahil sa akin. Gusto kong putulin ang ugnayan natin bilang magulang at anak. Ngayong araw, hayaan ninyong umalis ang inyong anak. Ibalik ang nawala sa ate ko, ang mahigit 1 dekadang pagmamahal ninyo sa kanya. Zixi, walang sino mang makakaagaw sa iyo mula sa iyong ina. Meng Yao. Matagal ko na siyang itinuring na sariling anak. Papatayin kita ngayong araw na ito. Ikaw na hit and run na anak na walang utang na loob. Ang driver na hit and run ay ibang tao. May ebidensya ako para patunayang ang tunay na salarin ay si Bayaksi. Ang tunay na salarin ay si Bayaksi. Wow. Si Ginoong Shu ng Donglai Group. Misteryoso talaga palagi si Ginoong Shu. Nakarating siya ngayon sa college acceptance party. Mukhang si Ginoong Shu ay sinusubukang tulungan ang panganay na anak na babae ng pamilyang Bai. Mengyao, huwag kang matakot. Ang ebidensya ay nasa USB drive na ito. Nabawi ko na ito. Hayaan nating makita ng lahat kung sino ang tunay na salarin talaga. Salamat si Chuan, ang araw na ito. Ilang taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Dad, Mom, Nakikiusap ako sa inyo. Hindi talaga ako yon. Si Bayaksi yon. Siya ang nakabangga sa taong yon ng kotse. Huwag mong iparatang sa kapatid mo, paano ka naging ganito kasama. kahit walang ebidensya, naniniwala kami kay Zixi. Hindi ako yon. Niraket ako. Kuya, Dapat kang maniwala sa akin. Kung gusto mong maniwala kami sa'yo, kailangan mong magpakita ng patunay. dalhin niyo siya. Hindi ako yon. Bayaksi, ninakaw mo ang 5 taon ng buhay ko. Panahon na para ibalik mo yon. Tito Jiang. Batla, Sir, Madam, naging napaka hindi patas ninyo sa binibini. Paano nangyari ito? Naayos na ang video? Anong gagawin ko? Ayokong makulong. XXC, huwag kang mag-alala. Hindi ko hahayaang may mangyari sa'yo. Noon, ikaw lang ang hindi sumuko sa akin. Nag-donate ka ng bato sa akin. Ngayon, hindi kita susukuan. nasaan siya? Sino yon? Ito. Malamang nakita niya ang CCTV. Natatakot siyang bumaba. Maghintay lang kayo sandali. Malapit na siyang dumating. Kung siksiksi nga talaga, anong gagawin natin? Hindi pwedeng siya. Hindi siksiksi yon. Sa ilang segundo na ito, habang hinihintay ang katotohanan, inaasahan mo bang maaabsuelto ako? O inaasam mo na hindi si Bayaksi ang pumatay? Tumigil kayo sa pagtitig. Bay Mangyao, tama na yan.
Meng Zirui. Sichuan, huwag mo nang isipin yon. Kaya ko yan. Sobra na sila. Ayos lang. Ang hinahanap kong sagot. Alam ko na. Simula nang bumalik ako sa Pamilya Bay, naghahangad ako ng pagmamahal ng pamilya. Naghahangad ng pagmamahal at pag-aaruga. Pero pagkatapos ng lahat ng mga taong ito, sa wakas ay naintindihan ko na hindi lahat ng magulang ay nagmamahal sa kanilang mga anak. Ang mga magulang ko ay hindi rin ako mahal. Wala ka talagang hiya. Ginawa mong gulay ang kapatid ko. 5 taon na siyang nakahiga sa ospital. At ngayon, gusto mong ilantad ang kanyang paghihirap para makita ng lahat. Huwag mong banggitin si Yiyi sa akin. Hindi mo karapat-dapat. Ate, Zirui ay tunay na kapatid ni Yiyi. Paano siya magsisinungaling? Nandyan ang katotohanan sa harap natin. Nakakahabag ang kalagayan ni Yiyi. Tigilan mo na ang pagsasamantala sa kanya. Mangyaw, mag-apologize ka na kay Zirui at Shixi. Siya, Humihingi ako ng paumanhin sa inyo. mahal kong ate, ang tagal mong nagtiis. Sa huli, kailangan mo pa ring sumuko. At humingi ng paumanhin sa akin. Nasiyahan ka na ba? Zixi. Masaya ka na? Meng Yao, lumampas ka na. Labis akong nabigo sa'yo. Zixi. Masakit ba? Bay Mingyaw, kapatid mo siya. Ikaw, Bay. Paano mo nagawa yon? Magkamukha talaga kayo. Ang saya-saya ninyong pamilya. Napakasundo-sundo. Wala akong pakialam kung paano mo gagawin o anong paraan ang gagamitin mo. Pero kung gagamitin mo ulit si Yiyi, hindi kita palalampasin. At kasama na kayong lahat dyan. Tigilan mo na ang kakabulok dito. At ang pagpeke sa video ng aksidente. Nakahiga si Yiyi sa ospital ngayon. At gusto mo pa siyang ilantad sa publiko? Dahil lang hindi kita gusto noon, ginagantihan mo ako ng ganito? Ganon ba? Ate, alam kong galit ka sa akin dahil gusto ako ni Zirui. At palagi kang pinipigilan ni Yiyi na lumapit sa kanya. Kaya, may hinanakit ka. Gusto mong maghiganti. Sa totoo lang, ayokong sabihin ito. Pero ate, masyado ka lang talagang agresibo. Diyos ko. Totoo ba yon? Grabe naman ito. Ang sinasabi mo ba, yung aksidente noon ay hindi aksidente. Sinadyang pagpatay yon. Ibig sabihin yung aksidente sa kotse noon hindi aksidente. Sinubukan mong patayin siya. Heto. Meng Yao. Ang ganda-ganda at ang talino mo talaga. Kapatid ko ang bulag. Habol ng habol sa doble karang babae na si Bai Yaxi. Huwag kang mag-alala. Makakahanap ka talaga ng karapat-dapat sa'yo. Salamat, Yiyi. Salamat sa pagiging kaibigan ko. Magkaibigan na tayo ngayon. Huwag kang masyadong magpakapormal. Oo nga pala. Makinig ka. Nakakita ako ng napakasarap na hot pot sa likod ng eskwelahan. Tara na. Mag-lunch tayo. Tara. Huwag kang malungkot. Hindi siya karapat-dapat. Alis na ako. Palem. Ye. Ye. Ayos ka lang ba? Natatakot ako sa'yo. Tatawag ako ng ambulansya. Zirui, wag. Wag mong sasabihin sa kanila na ako ang gumawa. Makukulong ako. Hindi ako pwedeng makulong. Ikaw, Yiyi. Yiyi. Yiyi, gumising ka! Yiyi!
Diyos ko, may bago na namang chismis. Inakusahan ng pangalawang anak ng pamilyang Bai si Bai Mengyao sa party na sinadya niyang mabangga ang binibini natin. Ibig sabihin, may kasalanan siya sa pagtatangkang pagpatay. Oo, babalik sa bilangguan, si Bai Mengyao. Narinig ko noon na pinahirapan siya sa bilangguan. Gusto na lang niyang mamatay. Nakakalungkot naman. Hit and run ang ginawa niya. Karapat dapat yan sa kanya. Hindi. Hindi siya ang may kasalanan. Hindi siya yun. Gising na ang binibini. Maganda yan. Bilis, dalhin mo ako para hanapin si Meng Yao. Bai Mengyao, para makuha si Meng Zirui. Napakasama mo, hanggang sa itinanim mo pa ng sadya kay Ixishi. Sa tingin ko, nawawala na sa sarili ang lahat. Hindi na nakikilala ang tama sa mali. Kaya kahit ano ang sabihin ni Bayaksi, kahit walang ebidensya, naniniwala kayo sa kanya, hindi ba? Eksakto. Si Ixi ay napakadalisay at mabait. Hindi siya magsisinungaling. Sa wakas, naintindihan ko na ang katotohanan ay hindi mahalaga sa kanila. Ang mahalaga ay ang taong gusto nilang protektahan. Hindi ba't kahit sandali, pinaghinalaan ninyong may nagtanim sa akin, naniniwalang hindi ako tumakas? Hindi. Ang hit and run mo ay may matibay na ebidensya. Imposibleng may nagtanim sa iyo. Meng Yao, alam kong hindi ka makapagpapakumbaba, pero nakalaya ka na ngayon. Maaari mo nang simulan muli ang buhay mo. Huwag na nating banggitin ang nakaraan. Anong klaseng bata si Shixi? Paano ko hindi malalaman? Ako ang nakasaksi sa paglaki niya. Mabait at maunawain siya mula pagkabata. Paano mo maihahambing ang isang batang gala tulad mo mula sa ampunan kay Xixi? Gaya nga ng inaasahan ko, tanging pamilya lang ang nakakaalam kung saan sasaksak para masaktan ng husto. Mengyao, alam kong galit ka dahil gusto ako ni Zirui. Pero ngayon, alam na ng lahat na aksidente si Yiyi sa mismong araw na tinanggihan ka ni Zirui. Gusto ko ring paniwalaan ka, pero ito ay napakalaking pagkakataon. Bai Mengyao, nasa ospital pa rin si Yiyi. Tigilan mo na ang pag-aaway. Kaya, si Meng Yiyi na naman ba ang makakapagpatunay kung sino ang tunay na salarin? Tama, pero si Yiyi ay nasa vegetative state na ngayon. Perpekto. Kakatawag lang ng ospital. Nagising na si Meng Yiyi. Meng Yao, hindi ko hahayaang may mang-api sa'yo. Patunayan ko ang iyong pagkawalang sala sa lahat. Meng Yao, kailangan mong maghintay para sa akin. Mabuti. Kakatawag lang ng ospital. Nagising na si Meng Yiyi. Papunta na siya sa bulwagang pangkainan. Sichuan, totoo ba? Tama ba ang naririnig ko? Gising na si Yiyi? Totoo. Nagising na si Yiyi. Papunta na siya rito. Makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Ang galing naman! Sa wakas, makikita ko na siya ulit. 5 taon sa koma si Meng Yi. At nagising nga siya. Himala ito. Ako ang tunay na kapatid ni Yiyi. Kung nagising siya, ako ang unang makakaalam. Jishu, sa tingin ko'y niloloko ka nitong si Bai Mengyao. Nagsasabi ng kalokohan dito kasama si Bai Mengyao. Kung nagsasabi ako ng kalokohan o nagsasabi ng totoo, alam mo yan sa iyong sarili. Bigyan kita ng isang payo. Mas mabuti na, ingatan mo ang babaeng nasa tabi mo. Mukha siyang mabait at maamo, pero puno siya ng kasinungalingan. Kung hindi, maibebenta ka niya, at ikaw pa ang magbibilang ng pera niya. Tumahimik ka. Wala kang alam sa ginawa ni Shixi para sa akin. Siya ay maamo, mabait, at magaling. At ngayon ay tinanggap pa siya para sa master's degree sa isang prestihiyosong universidad sa ibang bansa. Maliwanag ang kanyang kinabukasan. Kalimutan mo ako. Pag-usapan natin ikaw. Jishu, sinasadya mong ipagtanggol ang isang bagong labas sa bilangguan. Baka kanya lokohin. Lokohin? Lokohin? Si Meng Yao ay isang direktor ng Donglai Group. Ano ang maaaring niyang lokohin sa akin? Ano? Direktor siya ng Donglai Group? Eksakto. Meng Yao ang pinakamalaking shareholder ng Grupo Donglai. Sa totoo lang, sa kanya ang buong grupo. Ang Grupo Donglai ay isang publicly listed company na nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Talaga, ang laking balita naman. Presidente Xu mismo ang nagsabi. Paano naman magiging peke yun? Nagbibiro ka ba, Presidente Xu? Si Bai Mengyao ay isang ex-con na 5 taon sa bilangguan. Paano siya magiging ang chairwoman ng Grupo Donglai? Presidente Xu, alam kong gusto mong protektahan ang ate ko. Pero itong kasinungalingan ay sobra na talaga. Kapag lumabas ang katotohanan, paano haharapin ng ate ko ang lahat? Ikaw, Tama na, hindi sila maniniwala. Pero maniwala sila o hindi, wala na akong pakialam. Paano kami maniniwala na ang isang tulad mo, isang high school graduate na 5 taon sa bilangguan, ay magiging direktor ng Grupo Donglai? Maniwala kayo sa gusto nyo.
Wala akong pakialam. Presidente Bay, hayaan na natin yan. President Pai, Ni hindi na nga ako tinatawag na kuya. mga kasama. Ang aming pamilyang Bai ay tuluyan ng naghiwalay kay Bai Mengyao. Mula ngayon, siya, si Bai Mengyao, ay hindi na anak ng pamilyang Bai. Tatay, nag-aasta lang yan si ate. Wala siyang pinag-aralan o kasanayan. Kung iiwan niya ang pamilyang Bay, paano siya mabubuhay? Meng Yao, mag-apologize ka na sa tatay mo. Magiging pamilya pa rin tayo. Ang pamilyang ito, ayaw ko na. Tama na yan. Ano ba ang pinagpapanggap mo? Kung hindi ka babalik sa pamilyang Bai ngayon, magsisisi ka. Nag-iisip ka lang ng masyado. Hindi na ako babalik sa pamilyang Bay, kahit mamatay pa ako. Kung mag-overact ka, hindi maganda ang kalalabasan. Hindi ba't lahat ng ginagawa mo ay para lang makuha ang atensyon ng lahat? Mula nang makalaya ka sa bilangguan, nagpapanggap ka ng injury sa binti. Para makuha ang simpatiya. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, hindi mo na kailangan yon. Hindi ka nagpapanggap. Sasabihin ko sa'yo, Isa sa mga binti ni Meng Hiao habang nasa bilangguan siya ay binali ng isang tao. Bilang kapatid niya, paano ka hindi maaawa sa kanya? Paano nangyari yon? Mengyao, huwag kang tumayo riyan at magpanggap na kawawa para maawa kami. Nakarte, anong pinagsasabi mo? Kung gusto mong malaman kung nagpapanggap lang siya o hindi, tumawag ka ng doktor ngayon din. Tingnan natin kung talagang nagpapanggap siya. Noong nasa pamilya Bay pa, para makipag-agawan ng atensyon kay Iksiksi, madalas siyang magpanggap na may sakit. Ngayon, ang galing na niyang umarte. Kung hindi ko lang alam kung anong klaseng tao ka, nalokon na sana ako. Ganito pala ang pakiramdam ng lubusang pagkabigo. Ano? Nagpipipikit na naman? Hindi ba't gusto mong makuha ang atensyon ng lahat? Magsalita ka! Tama na, Yawi, kapatid mo siya. Huwag ka nang magsalita, pakiusap, nakikiusap ako sa'yo. Lahat kayo ay niloko ni Bai Yaxi. Pero ipinagtatanggol mo pa rin siya dito. Sinasabi ko sa'yo, ang binti ni Meng Yao ay binali ng taong pinauupahan niya. Hindi ako yon. May ebidensya ako. May recording ako para patunayan ito. Handa kong i-play. Handa ka bang makinig? Ang husay ng preparasyon mo, para lang masangkot si Iksik? Aha, talagang wala kayong pinipiling paraan. Lahat pakiusap, kumalma kayo. Ang pinakamalaking problema ay dahil pa rin sa akin. Meng Yao, tigilan mo na ang eksena mo. Aalis na lang ako sa pamilya Bai at hihingi ng tawad sa pamilya Meng. Aalis na lang ako. Shishi, hindi mo ito kasalanan. Hindi mo kailangang umalis. Kung may dapat umalis, siya. Mengyao, tumayo ka ngayon din. Umalis ka na dito. Hindi ka welcome sa bahay na ito. Happy, Tumigil ka. Wala kang karapatang paalisin siya. At saka, ang binti ni Meng Yao ay hindi nagagaling. Ito ba ang gusto mong mangyari? Kung si Meng Yao nga ay napagbintangan, ano ang gagawin ko? Bai Mengyao, basta humingi ka ng tawad kay Iksisi ngayon, pag-iisipan kong patawarin ang bastos mong ugali ngayon, at papayagan kitang bumalik sa pamilya Bai. Ang ipinanganak ngunit hindi pinalaki ay mababayaran sa pamamagitan ng pagputol ng daliri. Ang ipinanganak at pinalaki ay mababayaran sa pamamagitan ng pagputol ng ulo. Ngayon, binabayaran ko ang utang na buhay sa pamilya Bai sa pamamagitan ng binting ito. Ibinabalik ko ito sa inyo. Meng Yao, huwag. tigilan mo na ang pagiging unreasonable. Sino ang nakakaalam kung paano mo talaga nasira ang binti mo? Baka ikaw ang tumakas mula sa eksena. Gustong maghiganti ng pamilya Meng, kaya may pinagawa sila ng sadya. Ngunit ang lahat ng ito ay kasalanan mo. Karapat dapat ka dyan. Meng Yao, kailangan mong tumigil sa pagdaramdam. May utang kang buhay sa pamilya Meng. Ang mawalan ng isang binti ay patas lang. Ang may utang sa akin ng buhay ay hindi si Bai Meng Yao. Ang may utang sa akin ng buhay ay hindi si Bai Meng Yao, si Yi. Yi, gising ka na talaga. Diyos ko. Nagising na si Yi. Anong sinabi niya nang papasok siya? Yung sinabi niya kanina, hindi si Bai Mengyao ang may utang sa kanya ng buhay. Hindi. Sa tingin ko, sinabi niya si Bai Mengyao nga ang may utang sa kanya ng buhay. Ye, akala ko hindi na kita makikita pa, pero mabuti na lang at maawain ang langit. Nagising ka na. Meng Yao, doktor, tingnan nyo nga. Paano naging ganito kalala? Di naman ako masyadong humampas kanina.
Kumusta siya? Napakalubha ng pinsala sa binti niya. Ang ganitong klase ng maliit na buto, karaniwang nangyayari lang sa malalaking aksidente sa trapiko o pagkahulog mula sa mataas na lugar. Pero sa palagay ko, ang pinsala sa binti ni Miss Bai ay dulot ng matinding puwersa mula sa isang bagay, at pagkatapos masugatan, hindi siya naagapan agad, kaya humubog ang buto. Ang sakit na nararanasan ay hindi kayang tiisin ng karamihan. Isang himala na nga na, umabot si Miss Bai hanggang ngayon. Paano naman ang binti niya? May pag-asa pa bang gumaling? Masyado nang matagal ang pinsalang ito, ngayon palang magpapagamot, ay huli na. Narinig niyo ba lahat yon? Hindi peke ang binti niya. Bakit ba ayaw niyo lang maniwala sa kanya? Naapi si Meng Yao. Miss Yiyi, sabihin mo sa akin, sino ba ang humampas sa'yo noon? Dahil sa matagal niyang pagkawalang malay, ang kakayahang magsalita ni Miss Meng, at ang kanyang mga paa at kamay ay naapektuhan. Normal lang yan na mangyari. Bigyan natin siya ng konting panahon. Kaya mo yan, Yiyi. Naniniwala ako sa'yo. Ate, kakagising lang ni Yiyi. Huwag mo siyang pilitin. Tingnan ninyo, si Yiyi ay nakaturo sa si Bai Mengyao. Siya nga, tulad ng inaakala ko. Siya nga, Ikaw nga talaga. Anong? Masasabi mo ngayon? Hindi, mali yan. Sa tingin ko, si Bai Yaxi ang tinutukoy niya. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo kung paano titigan ng kapatid ko si Yiyi. May galit pa rin sa kanyang mga mata. Huwag mong isangkat si Meng Yao. Ang salarin. Si Bai Yaxi ang salarin. huwag mo siyang hawakan. Ikaw. Tumawag ng ambulansya! Dalhin siya sa ospital! Kung hindi magising ang kapatid ko, hindi ka palalampasin ng pamilya Meng. Huwag kang mag-alala, ang bagay na ito, talagang bibigyan namin ng pamilya Meng ng wastong paliwanag. Nandito na si Yiyi. Ate, bakit ka nandito? Nasaktan mo na ng ganito si Yiyi? Di ba pwede? Nahayaan mo na lang siya. Bai Yaxi, lumayo ka kay Yiyi. Bai Mengyao, ikaw mismo ang itinuro ni Yiyi. At ikaw, itatatanggi mo pa? Anong lakas ng loob mong tumayo dito? Anong lakas ng loob mong sisihin si Sixi? Kung hindi dahil kay Sixi, na nakiusap para sa'yo. Paano ka kaya makakatayo dito ng ligtas? Wala ka talagang alam sa tama at mali. Ginang, gising na kayo. Hindi ba kakabukas lang niya ng mga mata? Bakit sarado na naman? Sandali lang bumukas ang mga mata ni Miss Meng. Pero mahina pa rin siya, kaya nawalan ulit siya ng malay. Normal lang yan. Huwag kang mag-alala. Mga 1 oras pa, dapat majay gising na siya. Ang ibig mong sabihin, dahil sobrang na-stress si Yiyi, kaya siya hinimatay? Oo. Binibining Meng, kailangan ko na pong kunin ang gamot ng binibini. Si Chuan, sumama ka rin. Natatakot ako baka may gumalaw sa gamot ni Yiyi. Si, Zeroy. Sa pagkakataong ito, may utang na loob ang pamilya namin sa'yo. Kung hindi nagkagulo si Meng Yao sa handaan. Hindi sana ganyan ang kalagayan ni Yiyi. Ginang Bai, hindi ba't napakaaga naman ng paghuhusga ninyo? Malalaman natin ang katotohanan sa loob ng 1 oras. Sa oras na yon, dito lang ako sa tabi ni Yiyi, hanggang sa siya'y magising. Zirui, samahan mo ang ate ko. Para naman magtulungan kayo. Kung gayon, tayo na ang lumabas at hayaang makapagpahinga si Yiyi. Sige, babalik tayo pagkalipas ng 1 oras. Mengyao, aminin mo na. Mengyao Bai, bakit mo ginagawa ito sa sarili mo? Aminin mo na, mas mabuti para sa lahat. Hindi ba dapat iyan ang sabihin mo kay Bai Yaxi? Alam mo siya ang nanakit sa kapatid mo. Pero pinoprotektahan mo siya? Alam kong ito ay napaka hindi patas sa iyo. Nakapagsilbi ka na ng 5 taon sa bilangguan, tapos na ang buhay mo, pero si Iksi ay may maliwanag na kinabukasan. Hindi ko hahayaan na kahit sino ang sirain ang buhay niya. Iksi hino po haguan. Hindi si Yi. At lalong hindi ikaw. Anong klaseng engkanto ang ginawa sa iyo ni Bai Yaxi? Ang nakahiga dito ay sarili mong kapatid, at pinoprotektahan mo pa rin ang salarin? Hindi mo naiintindihan. Noon mabigat ang sakit ko. Lahat, iniwan ako. Pamilya, mga kaibigan,
Nang hindi na ako naging kapaki-pakinabang, itinaboy lang nila ako. Wala na akong pag-asa, handang tapusin ang lahat. Si Ixie ang nagbigay sa akin ng pag-asa. Magandang balita. Ang binibini mula sa pamilyang Bai ay tugma sa iyo para sa bato at handa siyang mag-donate. Ginoo, maliligtas ka. Siya ang anghel sa buhay ko. Kaya mula sa sandaling iyon, ako ay sumumpa na si Ixie lang ang pakakasalan ko at gagamitin ko ang lahat ng lakas ko para protektahan siya. Hindi ko hahayaan na saktan siya ng kahit sino. Sigurado ka bang ang nagligtas sa iyo ay si Bayaksi? Nakakatawa, ni hindi mo malaman kung sino talaga ang nagligtas sa iyo. Anong ibig mong sabihin? Dahil ang nagligtas sa iyo ay ako. Noon pa, sabi ng nurse, ang binibini ng pamilyang Bai ay si Ixie. Sumama ka sa akin. Hanapin natin si Ixie para malaman natin ang katotohanan. Bitawan mo ako. Umalis ka. Meng Yiyi, dalhin mo ang iyong mga lihim sa impyerno. Bayaksi? Anong ginagawa mo? Bai Mangyao, naparito ako para humingi ng tawad sa'yo. Nagkamali ako noon. Dahil sa akin, napasok ka sa bilangguan ng 5 taon at nawala ang lahat sa'yo. Sa tingin mo ba talagang naniniwala ako dyan? Bai Mangyao, 1 oras na lang ang natitira bago magising si Yiyi. Alam kong hindi ako makakatakas, kaya gusto kong humingi ng kapatawaran mo. Tigilan mo ang pagpapanggap. Kung talagang humihingi ka ng tawad, bakit hindi mo sinabi noon pa? Bayaksi, pinapatay mo si Yiyi. Buti na lang, naialis ko si Meng Zirui at maaga akong nakabalik. Kung talagang umalis ako, nagtagumpay ka sana. Tulong! Pinapatay ng ate ko si Yiyi! Ginoong Sun, inutusan kita na imbestigahan ang kalagayan ni Bai Mengyao sa bilangguan. Ano ang nalaman mo? Ginoong Bai, narito ang resulta. Kailangan mong maghanda sa sarili mo. Si, Mula nang ikulong si Miss Bai, halos araw-araw siyang binubugbog, inaabuso sa salita, sinasampal, pinipilit lumuhod. Para kay Miss Bai, ito na ang naging pang-araw-araw na gawain. Mas masahol pa, hindi nila siya pinatutulog, pinainom pa nila siya ng tubig sa inidoro. at? Ang pinakamasamang nangyari ay nang sinaksak si Miss Bai ng isang kapwa bilanggo gamit ang makapal na pamalo na bali ang binti niya. Dinala siya agad sa ospital. Ano ang nangyari sa binti mo? Sino ang gumawa nito? Tulong! May tumulong! Pinapatay ng kapatid ko si Yiyi. Ito ay si Miss Bai Yaxi. Mengyao, anong ginagawa mo? Hoy, nakita ko siya. Sinisikalan hanggang mamatay si Yiyi. Siya, gusto mo siyang patayin? No? Kung hindi magising si Yiyi, pagbabayaran ninyo ng buhay ang bawat isa sa inyo. Mga guwardiya, Mengyao, anong nangyayari? Aba, Bai Mengyao, nagdala ka pa ng saklolo. Akala ko pa naman, naapi ka sa bilangguan. Naawa pa ako sa'yo. Hindi ko inakalang kaya mong gawin ang isang bagay na ganito kasama. Hindi ko sana pinakiusapan ng pamilya Meng na palayain ka. Wala akong oras. Dot na magpaliwanag sa'yo ngayon. Pagkatapos ng 4 hanggang 6 na minuto ng hindi paghinga, kung hindi siya magkamalay, magkakaroon ng utak niya ng hindi na mababawi ang pinsala. May oras pa. Kaya ko pa siyang iligtas. Bai Mengyao, hindi ito ang oras para magpakabayani. Marunong ako ng first aid. Alam ko kung paano siya iligtas. Wala akong oras para makipagtalo sa'yo. Mengyao, huwag mo nang saktan, si Yiyi. Kung pumalpak ang pagliligtas mo, kahit dumating na ang doktor, huli na ang lahat. Makinig ka sa akin. Bai Mengyao, kung maantala mo ang kritikal na oras ng paggamot ni Miss Meng, ang buong pamilya nating Bai ay madadamay. Walang makakabawas doon. Ako ang mananagot sa anumang mangyari. Ate, hindi mo naman sasaktan si Yiyi sa harap ng lahat ng tao, di ba? Bai Mengyao, huwag mong isiping ang pagbabasa ng ilang libro ay gagawa sa'yo ng doktor. Binabalaan kita. Magpakulong ka na ngayon. Huwag mong idamay ang pamilyang Bai sa'yo. Magpakailanman, anak kita, gaano man katagal ang sentensya mo, nandito lang ako sa bahay, na naghihintay sa paglabas mo. Tama. Yiyi, naniniwala sa'yo ang ate mo. Kakayanin mo to. Huhulihin namin ang tunay na salarin at lilinisin ang pangalan mo. Pai Mengyao, tahimik ka na lang pumunta sa bilangguan.
Hintayin mo na lang na magkita kayo ng kaibigan mo sa langit. Yiyi, gising ka na. Yiyi, gising ka na pala. Meng Yao. Ate, huwag mong itulak si Yiyi. Natakot mo siya hanggang umiyak. Bye, Meng Yao. Huwag mong isiping hindi ko alam. Ang pinagkakagagawan mo, una, sinakal mo si Miss Meng. Tapos, sa harap ng lahat, nagpanggap kang magliligtas. Ginawa mo lahat yan para lang malinis ang pangalan mo. 'Di ba? Sasabihin ko sa'yo, walang silbi yan. Dilat na dilat ang mga mata mo. Tingnan mong mabuti. Kahit ngayon, hindi mo pa rin nakikita kung sino talaga ang gustong pumatay sa kanya. Hindi lang ako ang nasa kwarto kanina. Nandoon din si Bayaksi. Sino ang gustong patahimikin ang saksi? Hindi ba ninyo nakikita? 5 taon na ang nakalipas. Kayo ay nagmadaling humusga. Ngayon, gagawin mo pa ba talagang magkamali ng gayon din? Miss Meng, alam ko gusto mo ring makilala ang pumatay. Kung siya ang pumatay, kumindat ng 1 beses. Kung hindi, kumindat ng 2 beses. Naiintindihan mo ba? Sige, magsimula na tayo. Siya ba ang pumatay? Siya ba? Imposible! Nakita ko ng sarili kong mata. Sinusakal ni ate ang leeg ni Yiyi. Nakakatakot. Baka naman si Meng Yao ay hindi talaga ang pumatay. Nagkamali ba ako sa kanya? Kung gayon, siya ba ang pumatay? Yi. Doktor, kunin ang doktor. Kritikal ang kalagayan ng pasyente. Kailangan niyang magpahinga. Kailangan nating bantayan siya ng ilang sandali. Sige, susundin natin ang sinabi ng doktor. Bayaksi. Kanina, kumindat sa'yo si Miss Meng ng 1 beses. Ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Shishi, may itinatago ka ba sa amin? Kuya, malinaw kong nakita ng malapit ng kumindat si Yiyi ng 2 beses. Si sister ang nanaksak sa kanya. Alam kong may kakaiba nang makita kitang nagkukubli-kubli. Doon. Bye, Mang Yao. Kakalabas mo lang sa bilangguan, ginagawa mo na naman ang dating kalokohan mo para ipahamak si Yi. Paano nagkaroon ng pamilya bay ng isang anak na babaeng tulad mo? Mas naniniwala ka pa sa kalokohan ni Bayaksi kaysa aminin na siya ang tunay na salarin? Hindi ba ninyo maaaring imulat ang inyong mga mata at makita ng malinaw? Kanina, malinaw na kumindat si Miss Meng kay Meng Yao ng 2 beses. Iyon ang patunay na inosente siya. Bakit hindi mo na lang siya paniwalaan? Diyos ko, sister! Paano mo nagawa ito? Ikaw ang nagpilit kay Yiyi. Natulungan ka para mapatunayang inosente ka. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Si Chuan, kapag nagising si Yiyi, lalabas ang katotohanan. Bye, Meng Yao. Lumayo ka kay Yiyi. Talagang masamang babae ka. Kanina, nasa ward ako nag-aalaga kay Yiyi nang lokohin mo ako para lumabas. Gusto mo lang saktan si Yiyi. Buti na lang dumating si Iksiksi ng maaga. Zirui, dumating ka rin. Kanina, si Meng Yao ay pinipilit si Yiyi na ako ang ituro na pumatay. Sinasabi ko sa'yo. Bye, Meng Yao. Kapag may nangyari kay Yiyi, ang aming pamilya Meng, hindi ka namin palalampasin. Meng Yao, hindi ngayon ang oras para magpakatapang ka. Mag-apologize ka na kay Zirui. Zirui, kung gusto ng pamilya mong Meng na may managot, siya na lang ang panagutin ninyo. Ang aming pamilya bay ay wala ng suwail na anak na ito. Oo, Meng Yao. Paano ka nakagawa ng ganito kalaking gulo? Mag-admit ka na ng kasalanan mo sa kanila. Humingi ka ng tawad sa pamilya Meng. Huwag kang mag-akala. Nakapirma na ako ng kasunduan para putulin ang relasyon nating magulang at anak. Ako ngayon sa inyong pamilya bay ay wala ng koneksyon. Meng Yao, sa puso ko, ikaw pa rin ang mabuting kapatid ko. Naniniwala ako na nalito ka lang. Sandali. Basta't gusto mo na lumuhod at humingi ng tawad kay Zirui. At aminin ang mga kasalanan mo sa harap ng lahat. Naniniwala akong si Zirui ay patatawarin ka? Bye, Mang Yao. Tingnan mo kung gaano ka maunawain si Iksi. Ganito mo siya pinagbintangan. Siya pa rin ang nakikiusap para sa'yo. Ngayon, lumuhod ka na kay Zirui at aminin mo ang kasalanan mo. Oo, tulad ng sinabi ni Iksi, basta't lumuhod ka at umamin, pwedeng pag-isipan kong patawarin ka. Ang tunay na dapat nasa kulungan ay siya, si Bayaksi. Meng Yao, lahat ng ebidensya ay nakaturo sa'yo at nandito ka pa rin nagdadahilan. Ano pa ang saysay? Tatawagan na ko. Ipapakul kita.
Lilinawin ko. Ang sinumang mangahas humawak kay Meng Yao ay magiging kaaway ng buong Donglai Group. Ikaw, Ano? May problema ka ba diyan? Kunin niyo ang matandang Meng. Mr. Shu, bakit ba lagi kang nakikialam sa mga gawain ni Bai Mengyao? Isa lang siyang ex-con na nagtungtong ng 5 taon. Para makialam ka ng ganyan sa mga usapin ng pamilya ng iba, ay hindi naman tama, di ba? Tama po, Mr. Shu. Binigyan na ni Zirui si Mengyao ng maraming pagkakataon. Noon pa sa pamilya Meng, kami ni Zirui ang nagmakaawa para kay Mengyao. Kung hindi sana naging simpleng 5 taong sentensya lang. Nagmakaawa siya para sa akin? Ngayon ko lang narinig yan. Ang salarin ang nagmakaawa para sa biktima. Katawa-tawa talaga. Paano ka pa rin naging ganito katigas ang ulo at nagkukunwari? Ngayon, lilinisin ko ang bahay na ito. Bubugbugin ko ang suwail kong anak hanggang sa mamatay. Tama, ate. Mabilis, lumuhod ka at humingi ng tawad kay Zirui. Naniniwala ako na ang pamilya Meng ay patatawarin ka. Lumayo ka sa akin. Mengyao, para sa ikabubuti mo lang ginagawa ito ni Ixi. Paano ka naging ganito katangging umamin? Yahui, wag mo nang sayangin ang hininga mo sa kanya. Hayaan mo siyang harapin ang hatol ng pamilya Meng. Mga gwardiya, iprotekta si Jibai. Su, ganyan mo ipagtatanggol ang isang mamamatay tao? Sa tingin mo ba? Ay tama yon? Hindi pa nahahayag ang katotohanan. Bakit mo naman nasabi na si Meng Yao ang pumatay? Huwag mong sabihin ikaw at si Bai Yaxi ang tunay na nasa likod nito? Kaya ganyan ka katigas sa pagsasabing si Meng Yao ang pumatay? Su, sa tingin ko ay nabalutan ka ng mahika ni Bai Mengyao. Kung hindi, paano mo magagawa ang manira ng iba dito? Tama siya, Shu. Marami ng tao ang nagsasabing siya ang may sala. Kung patuloy mo siyang ipagtatanggol, magiging kasabwat ka rin. Mula pa, sa simula, wala kayong anumang ebidensya na mapapatunayang si Meng Yao ang pumatay. Kapag nagising si Yiyi, malalaman natin ang buong katotohanan. Ate, lumayo ka kay Yiyi. Hindi na siya dapat masaktan muli. Eksakto. Lumayo ka sa kapatid ko. Kung si Yiyi ay mapapahamak, gagantihan kita ng buhay mo. Ako? Ang manakit sa kanya? Ang mamamatay tao ay talagang si Bai Yaxi mula pa noon. Mengyao, sinusubukan lang ni Shixi na alagaan si Yiyi. Bakit ka ganoon ka-hostile kay Shixi? Hindi mo ba mabuksan ang iyong mga mata at tingnang mabuti? Si Bai Yaxi ang humila sa oxygen tube ni Yiyi. Kung hindi ko siya pinigilan, namatay na sana si Yiyi dahil sa kanya. Maliit kang hayop. Sinasabi ko sa'yo, lumayo ka sa kapatid ko. Tama na. Ikaw ay simpleng hindi karapat-dapat maging kapatid ni Yiyi. Bai Mengyao, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Minaliit ko talaga ang kakayahan mo. Noong nasa eskwela pa tayo, paulit-ulit mong sinasabing mahal mo ako. Nakikiusap na magustuhan kita. Ngayon, may gana ka pa. Bulag ako noon na nagustuhan ka. Tangang-tanga ako na nag-donate ng bato sa'yo. Ngayon, sa paningin ko, wala kang kwenta. Huwag mong kunin ang lahat ng kredito para sa sarili mo. Malinaw na si Ixi ang nag-donate ng bato sa akin. Ang taong bulag sa mata at puso ay talagang nakakatakot. Sabi mo si Bai Yaxi, di si Bai Yaxi na. Kahit na ano pa, kayong dalawa ay magkatulad. Pareho kayong gustong saktan si Yiyi. Sinasabi ko sa'yo, habang nandito ako, wala sa inyong dalawa ang magtatagumpay. Kung, anong kalokohan ang sinasabi mo? Ako ang tunay na kapatid ni Yiyi. Paano ko sasaktan? Ikaw ang laging may masamang balak. Gustong saktan si Yiyi. Kung ganoon, mula ngayon, si Yiyi ay aalagaan ni Sichuan. Kaming dalawa hindi makikialam sa mga bagay-bagay ni Yiyi. Hindi. Hindi pwede. Ako ang tunay na kapatid ni Yiyi. Ako ang tunay na kapatid ni Yiyi. Ako ang dapat na mag-alaga sa kanya. Paano ko maaaring hayaan ang isang outsider na mag-alaga sa kanya? Ano? Hindi ako pinagkakatiwalaan ni Master Meng. Pwede kong ipagbantay ang mga bodyguard ng pa-shift 24 oras? Sinisiguro ko, kahit langgaw, hindi makakapasok. Ang kaligtasan ni Miss Meng ay kaya kong ganap na garantiyahan. Okay din yan. Sa ganoon, walang makakasakit kay Yi. Zirui, alam kong nagmamalasakit ka kay Yiyi. Pero naniniwala kaming lahat na kayang protektahan ni Manager Shu ang kaligtasan ni Yiyi. Ixi, tara na. Sichuan, kailangan pa rin nating maging mas alerto. Si Meng Zirui at Bai Yaxi ay tiyak na maghahanap ng ibang pagkakataon para saktan si Yiyi. Huwag kang mag-alala, Meng Yao. Ngayong pagkakataon, maglalagay ako ng mas maraming taong magro-roving.
talagang walang magiging problema. Sichuan, sa lahat ng mga taong ito, napakarami mo nang ginawa para sa akin. Mangyaw. Ang mga nagawa ko ay wala talaga sa kung anuman. Handa akong gawin ang lahat para sa iyo. Sichuan, salamat! Ikaw ay hindi kailangang magpasalamat sa akin. Meng Yao, ngayon ay tuluyan mo ng tinalikuran ang pamilya Bai at pinutol ang lahat ng koneksyon. Panahon na para bumalik sa Dongkai Group bilang presidente. Sa mga nakaraang taon, maayos mong naalagaan ang grupo. Kaya, ang posisyon ng CEO dapat pa rin sa iyo. Sa iyong pagiging nandito, mas panatag ang loob ko. Meng Yao, salamat sa iyong tiwala. Gagawin ko ang lahat ng makakaya ko. Oh, tama. May isa pa akong bagay na gusto kong pag-usapan sa iyo. Ang aking pagbabalik sa grupo ay hindi dapat ipaalam sa publiko. At saka, gusto kitang hingan ng pabor. Meng Yao, sige, sabihin mo. Kung kaya ko, tutulungan kita. Gusto kong bawiin mo ang lupa sa South City area. See ya. Ang Donglai Group na ito ay talagang nakakagalit. Binili nila ang lahat ng lupa sa South City area. Ang Donglai Group na ito ay halos pinipilit tayo sa isang sulok. Alam na alam nila na ang aming pamilyang Bai ay umaasa lang sa pagpapatakbo ng piraso ng lupang iyon sa South City bilang pangunahing negosyo namin. Pero binili pa rin nila ang lahat. Ano na ang gagawin natin ngayon? Dad, Kuya, naisip niyo na ba ito? Ang Donglai Group at tayo ay walang hidwaan? Bakit nila tatangkaing ang pamilyang Bai? Nakikita kong si ate at si President Xu ay napakalapit. Baka naman may galit si ate, kaya pinag-initan ni President Xu ang pamilya natin? Si Bai Mengyao. Matapos siyang umalis sa pamilyang Bai, nagalit siya. Kaya ginamit niya si President Xu para bilhin ang lupa sa South City area. Eksakto. Itong si Bai Mengyao, sinubukan pang saktan si Yiyi sa kwarto sa ospital. Ang taong tulad niya ay hindi maaaring may mabuting hangarin. Dad, dapat ba tayong lumapit kay ate? Tingnan kung siya ay makakapagpabago kay President Xu ng kanyang isip? Hindi tayo lalapit sa walang utang na loob na anak na iyon. Kamakailan, nakakuha ako ng balita na maaaring malutas ang ating agarang problema. Bukas, magkakaroon ng isang auction para sa core commercial district dito. Sa kakayahan ng Bai Group. Tiyak na mananalo tayo. Dad, ang galing mo! Ang lupa sa commercial district ay nagkakahalaga ng ilang beses pa kaysa sa lupa sa South City area. Basta't makukuha natin ang lupang iyon, ang pamilyang Bai ay makakabangon muli. Bai Mengyao, malapit ka nang matalo ng tuluyan. Kapag nagamit ko ang pamilyang Bai para makuha ang commercial district at saka ayusin si Meng Yiyi, wala ka nang ibang maisusugal. Tingnan natin kung paano mo ako kalabanin. Ginoong Bai, naghihintay na po kayo ni Ginoong Xu sa loob. Nauunawaan ko. Ginoong Bai. Narinig ko na determinado kang makuha ang lupang iyon sa commercial district. Ang pamilya Bai ay matagal nang nakatingin sa lupain sa commercial district sa ngayon, kaya magpapasalamat ako kung ang lahat ay maaaring magbigay daan. Di naman namin magagawa yun. Boss Bai, sa yaman at impluensya mo, paano kami magkakalakas loob na makipagkumpetensya sa iyo para sa lupa? Eksakto. Hindi naman, pinahahalagahan ko ang iyong paggalang. Ang totoo mong anak na babae, ang panganay na binibining Bai, bakit wala siya ngayon? Narinig kong binibili mo ang lupang ito ngayon para lang ihanda ang daan para sa kanyang kinabukasan? Tama ba? Ang pamilya Bai ay formal nang tumigil sa pakikipag-ugnayan kay Bai Mengyao. Mula ngayon, hindi na siya isang anak ng pamilya Bai. Ang negosyo ng pamilya Bai ay ipapamana na sa aking panganay na anak na lalaki, si Bai Yahui, at sa aking bunso na anak na babae, si Bai Yaxi. Diyos ko! Si Bai Yahui na tunay na anak na lalaki, maiintindihan ko yon. Pero hindi ko inaasahan na ibibigay mo rin ito. Sa isang ampon na walang kaugnayan sa dugo, narinig ko kasi na ang panganay na binibining Bai ay napunta sa bilangguan dahil sa hit and run. Siguro yun ang dahilan. Mahal kong ate, lahat ng dapat sa iyo ay akin na ngayon. Shishi, kumusta na ang mga bagay-bagay kay Yiyi? Huwag kang mag-alala. Sa pagkakataong ito, siguradong walang problema. Sa pagkakataong ito, tapos na talaga si Bai Mengyao.
Hindi ba't ito ang panganay na anak na babae ng pamilya Bai? Si Bai Mengyao? Limang taon sa bilangguan parang kahapon lang. Pero simula ngayon, tapos na ang lahat ng bangungot. Bai Mengyao, anong ginagawa mo rito? Bai Mengyao, ang kapal ng mukha mong magpakita rito. Hindi pa nga ako nakakapagbayad sala sa'yo sa pakikipagsabuatan kay Jishu para monopolyahin ang lupa sa South District. Kung kayong lahat ay naririto, bakit hindi ako? Ang auction na ito ay isang eksklusibong lugar. Para sa isang kriminal na tulad mo na pumunta rito ay hindi angkop, di ba? Bai Mengyao, alam kong mahalaga sa'yo ang pride mo, pero hindi ngayon ang oras para magpakatapang ka. Umuwi ka na, ngayon din. Oo, tama si kuya. Ate, hindi mo dapat ipilit ang sarili mo. Sa buhay, dapat ay maging praktikal. Ate, sa tingin ko ay medyo masyado kang naive. Lahat ng mga bidder dito ay mga taong may malaking kayamanan. Lahat ng meron ka malamang ay hindi pa aabot sa 10,000 dolyar. Dapat ay mag-impok ka na lang ng lakas. Kailangan ko bang sabihin sa'yo kung ano ang mga ari-arian ko? Humiwalay kayo sa daan ko. Bai Mengyao, wala ka talagang alam sa ikabubuti mo. Sinusubukan lang ni Sixi na tulungan ka. Sino ang gumugulo rito? Sino bang nagkakagulo rito? Sino ka? Bahay subsasta ito. Bawal ang mga hindi autorisadong tao. Ang sino mang walang pass, umalis ka agad. Hindi ko kailangan ng anumang pass para makapasok dito. Bai Mengyao, alam mo ba ang sinasabi mo? Lumabas ka rito, ngayon din. Walang utang na loob na babae. Umalis ka sa harap ko. Huwag mong ipahiya tayo dito. Tapos na ang lahat sa pagitan ko at ng pamilya Bai. Pero sila, patuloy pa rin akong sinisisi. Lahat yan para lang sa kanilang tinatawag na pagmamataas. Wala silang pakialam kung sino ang tunay na may sala. Wala rin silang pakialam kung sino ang may sala na nagpahina sa akin. Ang mahalaga lang sa kanila ay ang kanilang sariling kapakanan. Sa puntong ito, wala nang saysay na mag-aksaya pa ng salita sa kanila. Totoo, wala akong pass. Ang kapal ng mukha mong pumunta ng walang pass? May mga tao talagang walang hiya. Pero, Narito sa akin isang sulat kamay mula sa inyong chairman. Chairman. G. Shu. May mensahe ang mga tauhan ko. Nakarating na si G. Bai. Sige, tara na. Sasalubungin natin si Mengyao. Mauna ka. Personal na sulat pala ng chairman? manager, baka nagkamali ka ng basa. Gusto mo bang tingnan ulit? Peke nga ito. Magaling ang pagkagaya sa sulat kamay. Bini-bini. Sobrang abala ang aming chairman. Paano siya magkakaroon ng oras para sulatan ka? Sige, punitin mo. Huwag kang magsisi sa huli. Naku, akala ko mas kahanga-hanga. Nakakapal ang mukha para magyabang dito. Para magsisi ako. Bai Mengyao, hindi ka dapat narito. Umuwi ka na. Lumayas ka na ngayon din. Kung hindi, tatawag ako ng seguridad. Ate, dapat talagang tumigil ka na sa pagpapahiya sa sarili mo. Nahihiya ako para sa'yo. Huwag kang magmayabang. Kapag nagising na si Yiyi, ikaw at siya, pareho kayong mapupunta sa bilangguan. Ganoon ba? Hindi na ako makapaghintay. Sayang lang, si Yiyi ay hindi na magigising. Oras na ng gamot niya. Akala mo ba, dahil may nagbabantay kay Yiyi ay makakatulog ka ng mahimbing? Hindi na siya magigising. At hindi ka na rin makakabawi. Anong ginawa mo kay Yiyi? Kung may mangyari sa kanya, pagbabayaran mo to. Ate, bakit mo ako ginaganito? Bakit mo ako sinasakal? Bai Mengyao, nababaliw ka na ba? Security! Ilabas nyo itong gulo sa lugar na ito. Gusto kong makita kung sino man ang makakapalagay ng kamay sa aking panauhing pandangal. Sino ang may kapal ng mukhang humawak sa aking panauhin ng karangalan? Binibining Bai. Ginoong Tagapangulo,
Si Binibining Bay ang panauhing inanyayahan ninyo. Ako mismo ang sumulat ng liham ng imbitasyon para kay Binibining Bay. Maaari bang mali ito? Ikaw talaga ang sumulat nito? Ikaw, Sino ang pumunit nito? Ang kapal ng mukha mo! Umalis ka na rito. Ngayon din. Binibining Bay, taos puso kong paghingi ng paumanhin ang nangyari ngayong araw. Ako mismo ang haharap dito. Meng Yao, narito ako. Diyos ko, naanyayahan ng tagapangulo. Sino itong si Bai Mengyao? Hindi ko inasahang ganito kagaling si Bai Mengyao. May koneksyon pala siya kay CEO. Shu. alam ko na. Ikaw pala. Iyong malandi. Ang gumayuma kay CEO Shu. Kung hindi, paano kaya ang Donglai Group? Ang posibleng, ilang araw lamang ang nakalipas, bigla na lamang nakakuha ng lupain sa timog na distrito. Ang lupain sa timog na distrito ay orihinal na pag-aari ng Donglai Group. Ang pagkuha nito pabalik ay nasa loob ng aming karapatan. May problema ka ba dyan? Anong problema ang maaari kong magkaroon? Hindi ko inaasahan ang Donglai Group na magbigay ng pagkakataon sa aming pamilyang Bai. Gayunpaman, sa subasta ngayong araw, kahit na ibuhos ang aming buong yaman, kami, ang pamilyang Bai, ay makukuha ang lupain sa komersyal na distrito upang basagin ang deadlock para sa aming Bai Family Group. Tagapangulong Bay, nangangamba akong hindi mo magkakaroon ng pagkakataong iyon. Ang lupain sa komersyal na distrito ay pag-aari ng Donglai Group. Ano? Ang lupang nasa commercial district ay pag-aari ng Donglai Group. Kaya ano ba ang punto ng auction ngayong araw? Tama. Narito kami sa auction ngayon para talaga sa lupang iyon sa commercial district. Ikaw, ngayon, Oo, kailangan mong magbigay ng paliwanag sa amin ngayon. Kung wala ang lupain para sa Commerce Hub, ang auction na ito ay walang dahilan para magpatuloy. Eksakto, hinihingi namin ang kasagutan. Sa puntong ito, wala nang dapat itago. Mga kasama, pinagsama-sama ko kayong lahat dito ngayon ay talagang para patunayan ang kawalang sala ni Meng Hiao. 5 taon! Sa wakas! Hinintay ko ang araw na ito. Si Bai Mengyao ay wala ng iba kundi isang masama at mapanibughong dating bilanggo. Mula nang siya'y makalaya sa bilangguan, sinusubukan niyang saktan ang binibini ng pamilyang Meng. Ang isang tulad niya ay walang kawalang sala na masasabi. Ginoong Shu, alam ko na kayo at siya ay magkasamang lumaki sa iisang orphanage. Magkaugnay kayo ng malalim. Ngunit si Bai Mengyao ay nagkamali, malinaw at simple. Upang subukang linisin ang kanyang pangalan, ginawa mo ang malaking palabas na ito. Hindi ka ba natatakot na maging katatawanan ng buong mundo ng negosyo? Ginoong Shu, huwag mong sabihing hindi kami nagbabala. Ang kapatid kong babae ay medyo inosente. Sulit ba na protektahan siya ng ganyan? Siyempre sulit. Dahil si Meng Yao ang pinakamalaking shareholder ng Donglai Group, siya ang tunay na timonero ng Donglai Group. Tama. Ang nagpapatakbo ng Donglai Group ay ako. Paano nangyari yon? 5 taong nakakulong si Bai Mengyao. Paano siya nakapagpatakbo ng Donglai Group? Eksakto. Kung ikaw ay isang henyo sa negosyo, bago ka makulong, dapat nakita na namin yon. Bakit wala sa amin ang nakapansin? Pagdating sa talino sa negosyo, sinong makakapantay sa ating Sixi? Si Sixi ngayon ay isang graduate ng Masters sa Economics mula sa prestihiyosong universidad sa ibang bansa. At siya, si Bai Mengyao, ay isang dating preso na 5 taong nakakulong. Paano siya makakapantay kay Ixixi? Kayo ay bulag. Hindi ba ninyo alam na mula pa nung bata siya, may talino na si Meng Yao sa negosyo? Noong nasa high school pa lang, nagbenta na siya ng sarili niyang gawang kamay sa isang pwesto. Pagkatapos, nagpaeran siya para kumita sa paaralan. Unti-unti niyang pinaunlad ang kanyang pangunawa sa negosyo at ang kanyang mga grado ay laging nasa pinakamataas. Kayo ay laging nakatingin lang kay Bai Yaxi. Kailan ba kayo tumingin kay Meng Yao? Paano ninyo malalaman kung gaano siya kahusay? Ano naman? Nakulong pa rin siya, di ba? Tumahimik ka. Sa 5 taong yon sa kulungan, danas na dasal ang hirap ni Meng Yao. Bisitang pampamilya lang ang nagamit ko para magplano kasama niya. 5 taon kaming nagplano, kaya naitayo ang Donglai Group ngayon. Sa madaling salita, kung wala si Meng Yao, wala ang Donglai Group ngayon. Totoo kaya ang lahat ng ito? Si Meng Yao talaga ang nagtayo ng Donglai Group? Grupo Donglai ako at si Sichuan ay buong puso naming itinayo ito. Pero hindi yun ang mahalaga. Sa loob ng 5 taon kong pagkakabilanggo, nasayang ang kabataan ko at ako'y naiwang bugbog sarado. Nawala lahat ng dignidad ko, pati ang isang malusog kong binti, at ang mga may kagagawan ng lahat ng ito. Sina Bai Yaxi at Meng Zirui ay malaya pa ring nakakalabas. Panahon na para magbayaran tayo. Tama na, Bai Mengyao. Oo, nakipagsosyo ka ng palihim kay Jishu para magnegosyo at itinayo ang Grupo Donglai. Kahanga-hanga yan. Pero ikaw, paulit-ulit, nang walang matibay na ebidensya,
Nagsisinungaling kayo kina Zirui at Shixi. Isinumbong sila na nagtanim sa'yo. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ano ang gusto kong gawin? Simple lang. Gusto kong magbayad ang salarin at ang kanyang kasabwat ng nararapat na parusa. Ate, alam kong marami kang pinagdaanan sa 5 taon mong pagkakabilanggo. Naiintindihan ko. Pero hindi mo pwedeng basta-basta akusahan kami ni Zirui nang walang anumang ebidensya. Eksakto. Hindi pwedeng mag-akusa ng walang patunay. Kailangan mong magpakita ng konkretong ebidensya. Mahal kong ate, matagal nang winasak ni Zirui ang ebidensya sa flash drive. At si Yiyi ay malapit nang asikasuhin ng mga taong pinadala ko sa ospital. Anong ebidensya ang natitira sa'yo? Ebidensya? Ito ang ebidensya. Sa loob ng 5 taon mula nang makulong ako, naranasan ko ang hindi maimaginin na paghihirap. Ininsulto at inalipusta ako. Para hindi ako makatulog, naglalagay pa sila ng mga insekto sa kama ko sa kalagitnaan ng gabi. Ang mas kasuklam-suklam pa, ay mabangis nilang binali ang isa kong paa. Ang hindi makataong pagpapahirap na dinanas ko sa loob, ay lampas sa anumang maiisip mo. At ang dahilan kung bakit ko ito lahat naranasan, ay dahil lahat sa kanya. Tama na, Bai Mengyao. Anong silbi ng pagsasabi mo nito ngayon? Sinasadya mong nabangga ang panganay na anak na babae ng pamilyang Meng at pagkatapos ay tumakas ka sa pinangyarihan. Iniwan mo siyang gulay sa loob ng 5 taon. Lahat ng pinagdadaanan mo ngayon, ikaw ang may kagagawa nito. Eksakto. Kung hindi mo binangga si Yiyi, bakit ka pa makukulong? Bakit ka pa maghihirap ng ganito? Ito ang presyong dapat mong bayaran. At saka, kagigising lang ni Yiyi. Natatakot kang mabunyag muli ang krimen mo. Kaya, gusto mong maghiganti kay Yiyi? Gusto mong tapusin siya? Ganon ba? Miss Bai, alam naming 5 taon kang nakulong at puno ka ng galit, pero bawat aksyon ay may kahihinatnan. Dapat mong subukang kalimutan na ito. Oo, ang nangyari ay nangyari na. Hindi na kailangang pag-isipan pa. Wala itong maidudulot na mabuti. Kailangang tumingin ang tao sa hinaharap. Wala akong ginawang mali. Bakit ako dapat parusahan? Ngayon, ipapakita ko sa inyong lahat kung ano ang tunay na katotohanan. Habang nasa kulungan ka, alagaan mong mabuti ang mahal kong kapatid, Bai Mengyao. Gusto kong pagsisihan niyang nabubuhay siya. Ngayong pagkakataon, binali mo ang kanyang paa. Labis akong nasiyahan. Ang $1,000,000 na ito ay sa iyo. Ang nasa likod ng lahat ng ito ay si Bai Yaxi. Ang sama, kaya lahat ng pinagdaanan ni Miss Bai ay planado lahat ng kapatid niya. Magkapatid ba sila? Hindi sila tunay na magkapatid. Ampon si Bai Yaxi. Shixi, bakit ka kumuha ng tao para saktan si Bai Mengyao? Gawa lang ito ng AI. Ang galing na ng teknolohiya ngayon. Siguro ang kapatid ko ang gustong magparatang sa akin. Mga kasama, huwag kayong maniwala sa kanya. Eksakto. Siguro si Bai Mengyao. Sa loob ng 5 taon, hindi siya sumunod sa mga patakaran ng bilangguan. Gusto niyang maghiganti kay Shixi. Siguro iyon. Sige, magdahilan ka pa. Nakuha itong recording ni Sichuan mula sa loob ng bilangguan. Lahat may backup. Ang sinasabi mo, peke rin ang bilangguan? Katawa-tawa. Sabihin mo ang gusto mo. Hindi ako iyon. Shishi, okay lang. Huwag kang mag-alala. Nagpaimbestiga ako dati sa kalagayan ni Bai Mengyao sa bilangguan. Assistant Son, pinag-imbestigahan kita dati. Sa bilangguan, yung mga nambuli kay Bai Mengyao, sino ba talaga ang nag-utos? Mr. Bai, noong huli kong sinabi, parang hindi mo narinig. Si Miss Bai Yaxi ang nag-utos. Ano? Si Ixi nga pala. Bai Yaxi, bakit mo sinaktan si Bai Mengyao? Sagutin mo ako. Itay, Kuya, gusto ko lang turuan ng leksyon ng kapatid ko. Hindi ko alam na aabot siya sa ganito at bugbugin ng ganun siya. Nang masaktan si Yiyi, talagang nabalisa ako. Kung hindi ako pinigilan ni Ixi, ginutay-gutay ko na sana si Bai Mengyao. Natakot si Ixi na may gawin akong kalokohan, kaya siya nag-isip ng planong ito para may magturong leksyon kay Bai Mengyao. Bai Mengyao, kung may sisisihin ka, ako ang sisihin mo. Huwag mo sisihin si Ixi. Okay lang yan, Shixi. Huwag kang matakot. ang lahat ng ito. Bakit hindi mo sinabi ng mas maaga? Kung tutuusin, ang ugat ng lahat ng ito ay si Mengyao rin. Ang nawala ng Mengyao ay isang binti. Pero yung kapatid ni Zirui, baka maging parang gulay na lang siya habang buhay. Naiintindihan ko na gusto maghiganti ni Zirui. Normal lang yan sa tao. Tumahimik ka. Ika-21 siglo na
At naririnig ko pa rin ang ganitong kalokohan. Sarili mong kapatid si Meng Yao. Wala ka bang nararamdamang sakit para sa kanya? Oo, sarili kong kapatid si Meng Yao. Pero siya rin ang hit and run driver. Akala nyo lahat biktima si Bai Meng Yao. Pero yung kapatid ni Zirui, na ngayon ay parang gulay na. Hindi ba siya biktima rin? Sinusubukan lang ni Zixi na pakalmahin ang pamilya Meng. Kung hindi natin siya pinagdusa ng kaunti sa bilangguan, ang walang utang na loob na anak na ito ay hindi kailanman matututong magsisi ng tunay. Kaya, hanggang ngayon, mas pipiliin yung maniwala kay Bayaksi at protektahan si Bayaksi. Kaya ngayon, dadalhin ko rito si Meng Yiyi para makita nyo kung ano talaga ang itsura ng minamahal nyong anghel. Dadalin ba talaga niya rito si Yiyi? Huwag kang mag-alala. Hindi na magigising si Yiyi. Nababaliw ka na ba? Nasa ospital pa si Yiyi. Wala pa ring malay. Meng Yao, nandito ako. Paano ito nangyari? Hindi mo ba sinabing hindi magigising si Yiyi? Yi. Naghirap ka. Walang anuman. 5 taon ko itong hinintay. Sa panahong iyon, salamat kay Meng Yao at kay Zishuan sa pag-aalaga sa akin. Kumuha sila ng pinakamagagaling na doktor sa bansa para sa akin. Kung hindi ko malalaman kung kailan ako gagaling. Ngayong pagkakataon, kung hindi ako inilipat ni Meng Yao ng maaga, at kumuha pa ng mga bodyguard para bantayan ako ng 24 na oras. Bai Yaksi, matagal na sana akong pinatay mo. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Pinagbantaan ka ba ng ate ko? Sabihin mo sa lahat na kami ang magpoprotekta sa iyo. Binibining Bai, ang salarin na nagtangkang patayin si Binibining Meng, ay umamin na. At inihayag na ang utak ay si Bai Yaksi. Sisi, bakit mo sinubukang patayin si Yiyi? Ako, Sabihin mo sa akin, ano ang ginawa mo? Kailangan mong ipaliwanag ito sa akin ngayon. Mula nang ako'y magising 5 taon na ang nakalipas, sinisikap akong patayin ni Bai Yaksi. Lahat, para takpan ang tunay na nangyari 5 taon na ang nakalilipas. Ang taong bumangga sa akin ng kotse, siya iyon. Si Bai Yaksi. 5 taon. Panahon na para lumabas ang katotohanan. Yiyi, gising na. Gising ka na, pakiusap. Yiyi, noon, bagong kuha pa lang ng lisensya sa pagmamaneho si Bayaksi. Mabilis siyang nagmamaneho, at nabangga niya si Yiyi na tumatawid sa kalye. Hindi tayo pwedeng tumawag ng pulis. Ako'y kukuha na sana ng aking telepono para tumawag. Ano ang ginagawa mo? Ngunit inagaw ni Bayaksi ang aking telepono at pinagbabasag sa sahig. Kaya hindi naabutan ni Yiyi ang pinakamainam na panahon para magamot. Kaya ang kanyang utak Ay nagkaroon ng malalang pinsala. Gising, Yiyi. At naging gulay. at ikaw, Meng Zirui. Kapatid mismo siya ni Yiyi. Alam mo ang katotohanan ngunit sinadya mong itago ito. Tinulungan mo pa si Bayaksi na iparatang sa akin. Ipinakulong mo ako. Zirui, Sisi. Totoo ba ang sinasabi niya? Sir, nagsasalita lang siya ng kalokohan. Inagrabyado niya ako. Talaga. Siguradong pinilit niya si Yiyi na sabihin yon. Tama. Yan na yon. Yi, si Bai Meng Yao ba? Pinilit ka ba niyang sabihin yon? Sabihin mo sa akin. Tutulungan kita. Yi, ako to. Ang kapatid mo. Kapatid. Wala akong kapatid na kasing sama mo. Nalantad na ang katotohanan. Bayaksi, narito na ang kapalit mo. Officer, pwede na kayong pumasok. Oy, Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako! Ikaw ay pinaghihinalaan ng sadyang pambubugbog, palsong paratang at pag-agrabyado, pakikipagsabuatan sa pagpatay. Matibay ang ebidensya. Sumama kayo sa amin. Wala kayong matibay na ebidensya. Anong karapatan ninyong arestuhin ako? May ebidensya kami, syempre. 3 araw na ang nakalipas. Nakipagtulungan si MS, Bai sa aming tech department, at naibalik ang surveillance footage mula sa aksidente sa kotse 5 taon na ang nakalipas. Nagbigay din siya ng malaking halaga ng audio at video recordings mula sa loob ng bilangguan. Ngayon ay matibay na ang ebidensya. Ano pa ang masasabi mo para sa sarili mo? Sige, Bai Meng Yao. Handa ka na. Ikaw. Sa lahat ng mga taon, nagkasala talaga kami kay Meng Yao. Walang hiya kang sinungaling. Niloloko mo lang ang aming mga damdamin. Nasaktan mo si Meng Yao. Bubugbugin kita hanggang mamatay ngayon. Pagod na ako sa pagpapanggap na mabait na babae. Nanghihina na ako. Kaninong kasalanan yon? Kasalanan mo yan dahil bulag ka. Ang aming pamilya ay mabuti sa iyo sa lahat ng mga taon. Itinuring ka naming parang sariling anak. Binigyan ka namin ng pera at pagmamahal. At ikaw, ginantihan mo ng masama ang kabutihan. Ipinagkabit mo kay Meng Yao.
Isa ka lang. Walang utang na loob. Ano naman, naging masunurin ako sa inyong pamilya sa mahabang panahon. Hindi ba yun sapat para sa inyo? Nakakadiri ito. Kasuklam-suklam. Ang katulad niya, madudumihan ang kamay ko kung hahampasin ko siya. Wala sa kanila ang mabuti. Sinubukan pa niyang saktan ang sarili niyang kapatid. Ikaw. Huwag kang gagalaw. Tinulungan ko lang si Iksi para mabayaran ang utang na loob. Hindi ko sinasadya na saktan si Yiyi. Pagkatapos ng lahat, si Iksi ang nag-donate ng bato para sa akin noon. Mula noon, ipinangako kong ipagtatanggol siya habang buhay. Ang tanga-tanga mo! Hindi mo man lang malaman kung sino ang tunay mong tagapagligtas. Bakit ko idodonate ang bato ko para sa'yo? Nagpapanggap ka lang. Kaya, karapat-dapat ka dyan. Kaya ang tunay na nag-donate ng bato sa akin ay si Bai Mangyao. Sa lahat ng panahon na ito, ang laging nandyan para sa akin ng tahimik ay palaging si Mangyao. Pero, anong mga kakilakilabot na bagay ang nagawa ko? Hindi lang ako nagkamali sa kanya. Dinuraan ko pa ang nararamdaman niya para sa akin. Inalipusta ko siya. Tinulungan ko pa si Bayaksi na sirain ang ebidensya at ginawan ng kaso si Mengyao. Ipinakulong siya. Talagang hindi ako mapapatawad. Bitawan mo ako. Mengyao, alam kong nagkamali ako. Kasalanan ko, ang lahat. Pwede bang patawarin mo ako? Nagawa na ang mga pagkakamali. Dapat mong gamitin ang oras mo sa kulungan para magmuni-muni. Mengyao, kailangan mong patawarin ako. Kung hindi mo ako patatawarin, mananatili akong nakaluhod dito. Pero ang pinsalang idinulot mo sa akin ay hindi na mababawi. Mag-isa ka na ngayon. Dalhin niyo siya. Babae ka. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Karapat-dapat ka diyan. Ang lahat ay sa wakas nagwakas na. Mengyao, oras na para umalis tayo. Tumigil ka dyan. Mangyao, nais naming humingi ng paumanhin sa iyo ni Dad. Nakausap na namin si Ma'am. Papunta na siya rito. Hindi na kailangan. Nakapirma na ako sa severance agreement. Wala na akong koneksyon. Sa pamilyang Bai, Mangyao, Alam ko, galit ka sa amin. Nagkasala kami sa iyo sa lahat ng mga taong ito. Hindi namin isinip ang nararamdaman mo. Hindi kami nagbigay ng sapat na pag-aalaga sa iyo. At patuloy kaming nagkakamali sa pag-intindi sa iyo. tama na. Wala nang saysay ang lahat ng iyon ngayon. Noong nasa orphanage ako, sobrang hinangad ko ang magkaroon ng pamilya. Pero nang sa wakas ay nakabalik ako sa pamilyang Bai. Napagtanto kong ang natanggap ko lang ay kahihiyan at sakit. Ang pinakamalalim na sugat ay nagmumula sa pamilya. Sa nakalipas na 5 taon sa bilangguan, ang aking katawan at kaluluwa ay lubos na nagbago. Wala nang pagbabalik. Mangyao. Pwede bang? Huwag mo kaming kamuhian. Matagal na akong tumigil sa pagkamuhi sa inyo. Kung gusto mong malaman ang tunay kong iniisip, basahin mo ang liham na ito na isinulat ko para sa iyo sa bilangguan. Umalis na tayo. Tatay, Nanay. Kuya, nang ako'y nakakulong ng walang kasalanan, marami akong naisip. Noong nasa ampunan pa ako, sobrang nainggit ako sa mga batang may magulang at kapatid. Akala ko, napakaswerte nila. Lagi kong iniisip noon kung sana magkaroon ako ng pamilya, tiyak na mahal at tatanggapin nila ako ng walang pasubali. Nang maglaon, sinwerte ako at nakita ko ang pamilya ko. Kayo ang buhay ko. Sa lahat ng mga taong ito, kahit na may mga pagsubok tayo, maswerte pa rin ang tingin ko sa sarili ko dahil may pamilya akong mahal na mahal at lahat ng ginawa ninyo ay tiyak dahil sa hindi pagkakaunawaan sa akin. Kaya hindi ko kayo sinisisi. Naniniwala ako, pagkatapos ng bagyo ay panahon ng katahimikan. Pagkalabas ko rito, kahit lahat ay magkamali ng pag-intindi sa akin, ayos lang. Basta't handa kayong maniwala sa akin, magkakaroon ako ng lakas ng loob para magpatuloy. Dahil kayo ang pinakamamahal kong pamilya. Ate Mengyao, maligayang paglaya. Salamat. Mengyao, may regalo rin ako para sa iyo. Mengyao, pakakasalan mo ba ako? Payag ka! Payag ka. Oh,